Hindi ko akalain na sa isang iglap mawawala ang lahat sa akin. Isang maling desisyon, isang gabing nagpadaig ako sa tukso. At ang 3 taon naming pagsasama ni Fatima, mga pangarap, sakripisyo at mga pangakong binitawan namin sa harap ng Diyos ay unti-unting gumuho. Akala ko noon kontrolado ko ang lahat. Akala ko simpleng pag-aalaga lang ang nararamdaman ko para kay Ella nang pansamantala ko siyang patirahin sa bahay namin. Pero may mga hangganang hindi dapat namin nilampasan. At nang baliwalain ko ang mga yon, doon nagsimula ang pagbagsak ng lahat. Pag-uwi ng asawa kong si Fatima mula sa ibang bansa, isang katotohanang hindi niya inaasahan ang bumungad sa kanya. Sa isang iglap, naglaho ang tiwala at napalitan ito ng matinding sakit at pagkadismaya. Ito, Miss Kay, ang kwento ng aking buhay at pagkakamali kung paano ko sinira ang sarili kong pamilya. Dear Miss Kay, ako nga pala si Jericho. 28 years old pa lang Miss Kay at 3 taon pa lang kasal sa asawa kong si Fatima nung mangyari po ang kwentong ilalahad ko sa inyo ngayong araw. Hindi pala madaling mabuhay sa isang bahay na kulang ng isang tao. Lalo na kung ang taong yon ay ang asawa mo. 2 taon na noon mula nung umalis si Fatima patungong Riyadh, Saudi Arabia, para magtrabaho bilang isang nurse. Sabi niya noon, konting sakripisyo lang para sa hinaharap naming dalawa, para makapag-ipon para sa pamilyang pangarap naming buuin. Plano namin na pagbalik niya, tsaka kami mag-aanak. Panatag naman ang loob ko dahil yun ang tamang desisyon para sa aming hinaharap. Isa pa'y mga bata pa naman kami. Ngunit ang hindi ko napaghandaan ay ang matinding katahimikan at kalungkutan mula nung maiwan akong mag-isa sa bahay. Bawat gabi, maya't maya ang pagtingin ko sa cellphone ko. Naghihintay ng chat o video call mula kay Fatima. Subalit dahil sa trabaho niya sa ospital at ang magkaibang time zone namin, madalas na saglit lamang kaming nakakapag-usap. Mag-ingat ka dyan, mahal. Kumain ka sa oras, ha? Iyan ang paulit-ulit niyang habilin. Ikaw rin, miss na kita. Ang laging sagot ko naman. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, ang mga salitang yon ay tila naging isang obligasyon na lamang sa halip na tapat na pagpapahayag ng pagmamahal. Hanggang sa dumating ang isang araw na nagpabago sa takbo ng aming mga buhay. Kinausap ako ni Fatima noon na kung pwedeng pansamantalang makitira muna ang pinsan niya sa bahay dahil sa problema. Pumayag ako sa pakiusap niya na patuloyin muna ang pinsan niyang si Ella. Kakahiwalay lang ni Ella sa live-in partner niyang wala raw kwenta at kasama niya ang 5 taong gulang niyang anak na si Toby. Dahil malapit sa kabayanan ang bahay namin at mas madali para sa kanyang maghanap ng trabaho roon, nakiusap si Fatima na tulungan muna ang pinsan niya. Parang magkapatid na rin ang dalawang yon dahil parehas silang solong anak. Mahal, ikaw na munang bahala kay Ella at sa bata. Bili ni Fatima sa video call habang nag-aayos siya ng kanyang uniform. Mabait yun at siguradong tutulungan ka rin yan sa bahay para naman hindi ka masyadong nahihirapan. Kawawa eh. Alam mo naman, wala nang ibang taong malapitan. Wala na din naman si tita kaya kami na lang din ang magtutulungan. Aniya. Walang problema, mahal. Malaki naman tong bahay. Kay kasya naman sila sa isang kwarto. Tugon ko. Nang dumating si Ella, bitbit ang 2 malaking bag at ang umiiyak niyang anak na si Toby, agad kong naramdaman ang paninibago sa kapaligiran. Si Ella, Miss Kay, ay 25 years old pa lamang. May simple siyang kagandahan na hindi kailangang ayusan ng labis. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagod at sakit mula sa kanyang nakaraang relasyon. Ngunit sa kabila noon, naroon ang isang uri ng katatagan na agad na pumukaw sa akin.
Nung mga unang linggo, formal at maingat ang pakikitungo namin sa isa't isa. Sanay akong mag-isa, kaya medyo naiilang ako kapag nakikita ko siyang naglalakad sa sala o nagluluto sa kusina. Ngunit unti-unti, ang katahimikang pumatay sa akin sa loob ng 2 taon ay napalitan ng buhay. May boses na ng batang naglalaro, may amoy ng mainit na sabaw tuwing gabi, at may taong naghihintay sa akin sa pinto tuwing uuwi ako mula sa trabaho ko bilang isang civil engineer sa isang local construction firm. Isang gabi ng Biyernes, umuwi akong masama ang pakiramdam dahil sa maghapon na pagbibilad sa sikat ng araw sa construction site. Pagpasok ko sa pinto, naramdaman kong tila mabigat ang aking ulo at nanginginig ang aking mga binti. "Kuya Jericho, ayos ka lang po?" Bungad ni Ella habang pinapatulog si Toby sa may sala. "Medyo masama lang ang pakiramdam ko, Ella. Aakit na muna ako para makapagpahinga." Mahina ako lang nasagot. Bago pa man ako makahakbang paakyat ng hagdan, naramdaman ko ang malamig niyang kamay sa aking noo. Nagulat ako sa biglaang paghawak niya, ngunit mas nangibabaw ang init na nararamdaman ko mula sa pagkakahawak niya. "Mainit ka. Ang taas ng lagnat mo. Umupo ka muna rin sa dining table. Ikukuha lang kita ng gamot." Subalit hindi lang gamot ang ibinigay ni Ella nung gabing yon. Pinaghandaan niya ako ng mainit na lugaw. Inasikaso niya ako sa buong magdamag na yon. Sa loob ng 2 taon na wala si Fatima, ito ang unang beses na may nag-asikaso sa akin ng ganito. "Salamat, Ella. Hindi mo na sana kailangang mag-abala," sabi ko habang nakatitig sa kanya. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting may halong lungkot. "Wala yun, Kuya Jericho. Utang na loob ko nga sa inyo ni Ate Fatima ang pagpapatuloy sa amin dito eh. Tsaka nakikita ko kung gaano ka katipid at kasipag. Nararapat lang din na may nag-aalaga rin sa'yo dito." Sa sandaling iyon, nagtagpo ang aming mga mata. Hindi ko maipaliwanag, ngunit sa mga mata ni Ella, nakita ko ang isang taong tulad ko ring nauulila at tagahangad ng pagkalinga. Si Fatima ay laging abala sa kanyang sariling mundo sa ibang bansa. Lalaki lang din naman ako, Miss Kay. Si Ella naman, narito, nakatayo sa harapan ko at nag-aalala sa akin. Pagkalipas ng ilang linggo, mas naging malapit kami ni Ella. Kapag nakakatulog na si Toby, natatagpuan na lang namin ang aming mga sarili na nakaupo na lamang sa beranda. Nagkukwentuhan tungkol sa buhay-buhay habang umiinom ng kape. Ikinuwento niya sa akin ang pananakit at pagtataksil ng dating live-in partner niya. Naramdaman ko ang matinding awa para sa kanya at ang kagustuhang protektahan siya. Sa kabilang banda, naipagtapat ko rin sa kanya ang labis na kalungkutan at pangungulila ko kay Fatima. Ang damdamin ng pagiging abandon sa kabila ng pagiging kasal. Pero alam mo, ang swerte ni Fatima sa'yo. Ang sipag mo. Ang bait mo pa. Kung ako lang siguring may asawang katulad mo, hindi kita iiwan ng ganito katagal. Nakatitig na sabi ni Ella habang hawak ang kanyang tasa ng kape. Sa totoo lang, sa panahon ngayon, bihira nang makatagpo ng lalaking hindi ka sasaktan. Kaya ang swerte niya sa'yo at naiinggit ako doon. Naupo kami nang magkalapit. Ella, ang tanging naisagot ko lang. Jericho, patawarin mo ako. At patawarin din ako ni Fatima sa gagawin ko ngayon. Pero hindi ko na kayang pigilan pa. Bulong niya. Bago pa ako makapag-isip ng tama, hinagkan niya ako. Napatigil ako ng ilang segundo. Isang malakas na sigaw sa aking isip ang nagsasabing, "Mali to. Asawa mo si Fatima at pinsan siya ng babaeng to." Ngunit ang pangungulila na naipon sa loob ng 2 taon, kasama ng mga damdaming matagal ko nang sinubukang pigilan, ay naging mas malakas kaysa sa aking konsensya. Hindi ako lumayo nang lumapit si Ella. Sa halip, hinayaan kong manaig ang kahinaan ko. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ko ang mundo.
Nakalimutan ko ang pangakong binitawan ko sa harap ng Diyos at pinili ko ang isang desisyong alam kong pagsisisihan ko. Nang gabing yon, Miss Kay, sa loob ng aming silid, sa bahay na pinagsisikapan naming buuin ni Fatima, tumawid kami ni Ella sa hangganang hindi na sana dapat nalampasan. Isang maling hakbang na tuluyang nagbago sa takbo ng aming mga buhay. Kinabukasan, nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa aming bintana. Sa tabi ko ay nakahiga si Ella at tahimik pang natutulog. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kapayapaan. Ngunit agad itong pinalitan ng isang matinding hampas ng katotohanan. Napatingin ako sa frame na nasa ibabaw ng side table. Naroon ang larawan namin ni Fatima nung araw ng aming kasal. Parehong nakangiti at punong-puno ng pangarap at pangako. Napahawak ako sa aking ulo. Diyos ko, ano ba itong ginawa ko? Ang kwartong to, ang kamang to, dito kami bumuo ng mga pangarap ni Fatima. At kagabi, pinalitan ko ang lahat ng yon ng isang gabing pagkakasala kasama si Ella. Naramdaman kong kumilos si Ella. Dumilat ang kanyang mga mata at nang makita niya ako, isang mahinhin at medyo nahihiyang ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Magandang umaga. Mahina niyang bati. Naupo ako sa gilid ng kama. Nakatalikod sa kanya. Ella, mali ito eh. Hindi dapat natin ginawa yun. Naramdaman ko ang paglapit niya sa likod ko. Ipinatong niya ang kanyang baba sa aking balikat at naramdaman ko ang patak ng kanyang luha. Alam ko, Jericho. Alam kong mali. Araw-araw kong sinasabi sa sarili ko na asawa ka ni Ate Fatima. Na nakikitira lang ako rito. Pero hindi ko napigilan yung sarili ko eh. Naging napakabuti mo sa amin ni Toby sa loob lang ng ilang buwan. Sa'yo ko lang naramdaman ang muling irespeto at alagaan. Humarap ako sa kanya. Nakita ko ang pag-aalala at takot sa kanyang mga mata. Naisip ko, paano ko siya masisisi kung ako mismo ang lalaking may utang na loob at pangako sa asawa ko ang hindi nakapagpigil. Kailangan natin maging maingat kung ganun. Bulong ko habang pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. Walang pwedeng makaalam nito, lalong-lalo na si Fatima. At doon nagsimula ang aming dalawang buhay sa loob ng iisang tahanan. Sa araw, kami ni Ella ay tulad pa rin ng dati sa harap ng ibang tao at sa harap ng anak niyang si Toby. Normal ang pakikitungo ko sa kanya. Formal, may respeto. Ngunit kapag nakatalikod ang bata o kapag gabi na at tulog na, nag-iiba na ang ikot ng aming mundo. Ang bawat tinginan sa pagkainan ay may nakatagong kakaiba. Kapag umuwi ako mula sa trabaho, hindi na lang simpleng kumusta ang salubong niya sa akin. May kasama na itong mabalis o mabilis na halik. Habang naglalaro si Toby sa sala. Ang pinakamahirap na bahagi ng sitwasyon na ito ay tuwing tumatawag si Fatima mula sa Saudi Arabia. Isang gabi, habang nakaupo ako sa kama at katatapos lang naming magkatabi ni Ella sa may sala, tumawag si Fatima sa pamamagitan ng video call. Mabilis kong inayos ang aking sarili at pinalitan ang ekspresyon ng aking muka bago sinagot ang tawag. Mahal, pasensya ka na ha, ngayon lang nakatawag. Ay, sobrang busy sa ward ngayon eh. Masayang bunga ni Fatima sa screen. Mukha siyang pagod. Maitim sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit bakas ang kanyang ngiti. Ayos lang mahal, naiintindihan ko naman eh. Pilit ko namang pagngiti. Bagaman nararamdaman kong nanginginig ang aking boses sa matinding guilt. Kumusta riyan? Si Ella at si Toby, nakikibagay ba ng maayos? Hindi ka ba nahihirapan? Tanong niya habang nag-aayos ng kanyang hairnet. Napasulyap ako sa pintuan ng kwarto. Nakatayo roon si Ella, nakasandal sa frame ng pinto. Nakatingin sa akin habang pinapakinggan ang usapan namin ng kanyang pinsan. Ay, okay naman silang dalawa mahal. Mabait naman si Ella, nakakatulong dito sa bahay.
Siya yung nagluluto at nagliligpit, kaya hindi na ako masyadong napapagod pag umuwi. Sagot ko habang nakatitig sa mga mata ni Ella. Naku, mabuti naman kung ganoon. Sabihin mo sa kanya, salamat ka mo. Babawi na lang ko sa inyong dalawa pag uwi ko dyan sa Pasko. Ipagpapatuloy na natin yung pagpapaayos ng bahay natin, mahal. Konting tiis na lang. Masayang sabi ni Fatima. Pagpapatuloy yung bahay natin? Ang mga salitang iyon ay tila kutsilyong sumasaksak sa puso ko. Habang nagpapakamatay sa trabahong asawa ko sa ibang bansa para sa aming hinaharap, ako naman ay nagpapakasasa sa piling ng sarili niyang kamag-anak sa mismong bahay na pinaghihirapan niya. Nung matapos ang tawag, pumasok si Ella sa kwarto at sinarado ng dahan-dahan ang pinto. Guilty ka ba? Tanong niya, halos hindi marinig ang boses. Hindi ko alam, Ella. Mahal ko si Fatima pero hindi ko rin naman maikakailang nararamdaman ko para sa'yo kapag kasama kita. Nababaliw na yata ako eh. Sagot ko habang sinusubsob ang mukha ko sa aking mga kamay. Lumapit siya sa akin. Huwag ka nang mag-isip, Jericho. Para sa akin sapat na yung mayroon tayo ngayon. Hindi naman ako maghahabol sa'yo eh. Hindi ko naman sisirain ang pamilya niyo ni Fatima. Basta hayaan mo lang muna akong mahalin ka habang nandito pa ako. Pag bumalik naman siya, aalis na rin ako. Sa kabila ng pangako ni Ella na hindi siya maghahabol, ang emosyon ay hindi madaling kontrolin, Miss Kay. Dahil habang lumilipas pa ang mga linggo, lalong lumalim ang aming relasyon. Naging sandigan na namin ang isa't isa. Ako na nga ang tumatayong ama kay Toby. Tinuturo ko sa kanya ang paglalaro ng bisikleta. Binibilan ko siya ng mga laruan at damit at pinapatulog ko siya kapag naghahanap ng ama. Para kay Ella, ako ang lalaking pangarap niyang makasama. Isang lalaking responsable, maalaga at naroon sa tuwing kailangan siya. Subalit sa bawat magandang sandali, may katumbas na matinding takot. Isang gabi ng Biyernes, Miss Kay, habang kumakain kami ng hapunan, biglang tumunog ang phone ko. Tumawag si Fatima. Parang huminto ang mundo namin nung sinabi niyang, Mahal, may magandang balita ako. Na-approve yung emergency leave ko para sa susunod na buwan. Surprise sana eh. Pero di ko na mapigilan. Uuwi ako dyan next week. Napatingin ako kay Ella. Ang kutsarang hawak-hawak niya ay dahan-dahang naibaba. Sa mga mata naming dalawa, naroon ang parehong matinding takot. Ito na ang oras ng paniningil. Naging napakabilis ng mga araw pagkatapos ng mensaheng yon mula kay Fatima. Ang bahay na dating punong-puno ng lihim na ligaya ay biglang nabalot ng lamig at matinding kaba. Bawat hakbang namin ni Ella ay tila may kasamang takot na baka biglang magising ang mundo at maningil sa aming mga kasalanan. Kailangan ko nang lumipat ang matutuluyan, Jericho. Maikling sabi ni Ella habang nag-iimpake ng ilang gamit sa kanyang silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinutupi ang mga damit ni Toby. Inabot ko ang kanyang kanang kamay para pigilan siya. Saan ka pupunta? Wala ka pa namang sapat na ipon, Ella. Tsaka ano na lang ang isasagot ko kay Fatima kapag sinabi kong umalis ka bago pa man siya makauwi? Mas maghihinala yun eh. Lumapit sa akin si Ella. Ang mga mata niya ay punong-puno ng takot at pag-aalala. At anong gusto mong mangyari? Manatili ako rito habang nakatingin sa inyong dalawa. Jericho, hindi ko kaya. Mamamatay ako sa inggit at hiya kapag nakita ko kayong magkasama ni Fatima sa iisang kama. Sa kamang pinagsasaluhan din natin. Taimtim akong napapikit. Totoo ang sinabi niya. Paano ko haharapin ang dalawang babae sa ilalim ng iisang bubong? Paano ko yayakapin ang asawa ko kung ang puso't katawan ko ay nasanay ng si Ella ang kapiling? Sa huli, napagdesisyonan naming manatili muna si Ella hanggang sa makauwi si Fatima. Ngunit kailangan naming ibalik ang lahat sa dati. Walang hawak, walang halik, walang malalalim na titigan. Subalit mas madaling sabihin yon kaysa gawin, Miss Kay. Ang damdaming nabuo na ay hindi basta-basta maipipindot ng post o stop.
Dumating yung araw ng pag-uwi ni Fatima. Ako ang sumundo sa kanya sa NAIA Terminal 3. Nung makita ko siyang lumabas sa arrival area bitbit ang kanyang mga bagahe, biglang bumigat ang aking dibdib. Pumayat siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na kagalakan nung makita ko. "Mahal!" Sigaw niya sabay takbo at yakap sa akin ng napakahigpit. Ginandi ko ang aking mga braso sa kanya. Ngunit naramdaman ko ang matinding hiya sa sarili. Ang pabango niyang matagal kong hindi naamoy ay tila nagpaalala sa akin kung gaano ako kasama na tinapakan ko ang aming relasyon ng ganun lang. "Miss na miss kita, Jericho. Alam mo ba, halos hindi ako makatulog sa eroplano dahil sa sobrang excitement na makauwi sa'yo." Bulong niya habang nakasubsob ang mukha sa akin. Miss na miss din kita, mahal." Ang tanging naisagot ko lang. Bagaman parang gusto kong mabulunan ng aking lalamunan dahil sa kasinungalingan. Nung makauwi kami sa bahay, sinalubong kami ni Ella at Toby sa pinto. Masayang nakiusap o nag-usap ang dalawa at yumakap si Fatima kay Ella. "Ano, ayos lang ba kayo dito?" "Ikaw, Toby, kumusta? Marami akong dalang pasalubong sa'yo. Marami akong dalang tsokolate." Anya sabay abot ng mga pasalubong mula sa Saudi. May pabango pa para kay Ella, tsokolate at damit para kay Toby. "Salamat, Ate Fatima. Utang na loob ko sa inyo ni Kuya ang pagpapatuloy sa amin dito." Mahinang tugon naman ni Ella. Nakatungo lang to at parang hindi magawang makipagtitigan ng diretso kay Fatima. Habang nagluluto si Fatima ng aming hapunan sa kusina, natagpuan ko si Ella sa likod ng bahay na nakatitig sa labas. Lumapit ako ng bahagya, sapat lang para makapag-usap kami ng mahina. "Ano, ayos ka lang ba?" Bulong ko. "Umalis ka nga rito. Baka makita tayo ni ate." Parang naawa ko sa kanya. Napakabuti niya sa amin pero ginagago lang natin siya sa likod niya. Nanginginig na sabi ni Ella habang pinipigilan ang kanyang luha. Sa unang 3 gabi ng pag-uwi ni Fatima, pilit kong ginampanan ang tungkulin ko bilang asawa. Subalit nararamdaman ni Fatima ang pagbabago ko. Iba ang paraan ng paghawak ko sa kanya. Malamig, pilit at tila malayo ang iniisip. "Mahal, may problema ba?" Tanong ni Fatima isang gabi habang nakahiga kami sa kama. "Parang napakalayo ng isip mo eh. Galit ka ba? Dahil umuwi ako ng biglaan?" "Naku, hindi mahal. Pagod lang talaga ako sa construction site nitong mga nakaraang araw." Pagdadahilan ko. Ngunit ang kasalanan ay may sariling paraan para maungkad sa dilim. Isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako. Dahan-dahan akong bumangon para hindi magising si Fatima na mahimbing nang natutulog. Pagpunta ko ng kusina, nakita ko ang ilaw na nakasindi sa beranda. Nandoon si Ella, nakaupo at umiiyak. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nanalo muli ang pag-aalala ko para sa kanya kaysa sa aking pag-iingat. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. "Ella, bakit kagising pa? Bakit ba umiiyak ka?" "Hindi ako makatulog eh. Masakit. Masakit na makita na kasama mo siya sa kwarto habang ako nandito lang sa tabi. Naghihintay ng mga tira-tirang oras mo." Hindi ko na naisip ang panganib. Inabot ko ang kanyang mga balikat at nilapit siya sa akin para yakapin at patahanin. "Patawarin mo ko, Ella. Kasalanan ko to lahat. Hindi ko sinasadyang masaktan ka." "Mahal mo ba ako, Jericho? O ginamit mo lang ako dahil walang asawa mo?" Tanong ni Ella habang nakatingin sa aking mga mata. "Mahal kita, Ella. Hindi yun pagsisinungaling. Totoo yun. Alam mo naman, hindi ba?" Sagot ko. At sa isang sandali ng kabaliwan, niyakap ko siyang muli at hinalikan sa noo habang nakasandal ang kanyang ulo sa aking dibdib. Hindi namin namalayan noon na nasa likod ng pintuan ng beranda, nakatayo ang isang tao. Isang kalampag ng nabasag na baso ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Nagulat kami ni Ella.
Sa ilalim ng mahinang ilaw sa beranda, nakatayo si Fatima. Hawak niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding gulat, galit at kabiguan. Sa sahig, sa kanyang paanan ay ang nabasag na baso ng tubig na hawak niya kanina. Fatima, nauutal kong sabi at tila nawalan ng dugo ang aking mukha. Nakatitig si Fatima sa aming dalawa ni Ella. Sa akin na nakahawak pa rin sa braso ni Ella at kay Ella na mabilis na lumayo sa akin habang umiiyak. Kayo? Halos hindi makalabas ang boses ni Fatima sa matinding sakit. Paano? Kailan pa? Ella? Jericho? Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Fatima bago siya tuluyang mapahagulgol ng iyak. Humahagulgol siya sa gitna ng nawasak niyang pangarap at pagtataksil ng dalawang taong pinagkahatiwalaan niya ng higit pa sa sino man. Ang katahimikan ng madaling araw ay tuluyang nawasak ng mahagulgol at sigaw ni Fatima. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila kumukulong mantika na tumatapon sa akin. Nagsing si Toby sa ingay at patakbong lumabas ng silid. Umiiyak habang yakap-yakap ang kanyang laruan. Fatima, pakinggan mo muna ako, pakiusap. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Nagmamakaawa ko ng sabi habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Napaluhod ako sa sahig. Sinusubukang hawakan ang kanyang mga kamay. Huwag mo akong hawakan. Wika ni Fatima sabay hampas sa kamay ko. Ang kanyang mga mata na dati punong-puno ng pagmamahal at lambing ay nakatitig sa akin ng may matinding puot at dumi. Huwag mong dudumihan ang mga kamay ko ng kasinulingan mo, Jericho. Nakaluhod na rin nun si Ella sa isang tabi. Nakatungo at hindi mapigilan ang pagagulgol. Ate Fatima, patawarin mo ako. Ako yung may kasalanan eh. Ako yung lumapit sa kanya. Lumingon si Fatima kay Ella. Ang galit sa kanyang mga mukha ay napalitan ng matinding kabiguan at sakit ng isang kapamilya. Tinulungan kita, Ella. Pinatira kita sa bahay ko. Pinakain ko ang anak mo. Nung walang-wala ka, tinapon ka ng asawa mo. Ako ang nag-iisang naniwala sa'yo. At anong sinukli mo? Bakit ang asawa ko pa talaga, Ella? Bakit ang asawa ko pa? Wala ni isa sa amin ni Ella ang nakapagsalita. Ang bawat salita ni Fatima ay buong katotohanan. Isang katotohanang walang anumang pwedeng idahilan. Lumipas ang natitirang oras ng gabi na walang sino man sa amin ang nakatulog. At bago pa man sumikat ang araw, nag-impake na si Fatima ng kanyang mga gamit. Hindi na siya nag-atubiling makipag-usap pa sa amin. Sa bawat paglagay niya ng kanyang mga gamit, sa maleta, maririnig ang mabibigat niyang paghinga at mahihinang pag-iyak. Pumasok ako sa kwarto para pigilan siya. Fatima, please naman huwag ka namang umalis. Mag-usap muna tayong maayos. Kasalanan ko lahat ng to, ako ang dapat umalis. Hindi ikaw. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Malamig. Patay na ang anumang spark sa kanyang mga mata. Ibebenta natin ang bahay na to. O kung gusto mo, hati na lang tayo. Bayaran mo ang ginastos natin dito. Jericho, umuwi ako rito mula sa Saudi para makasama ka. Magpapakamatay ako sa trabaho ron para makipag-ipon. Para sa pamilyang gusto nating buuin, hindi ba? Pero bakit? Habang nandun ako, nagpapakasasakay ni Ella. Napahawak siya sa kanyang dibdib, tila nahihirapang huminga. Hindi ko nakilala kung sino ka eh. At hindi ko kakayanang tumira sa bahay na to. Lumabas siya ng kwarto, bitbit ang kanyang mga bagahe. Nang sumara ang pinto, kasabay ng pag-alis ni Fatima sakay ng isang taxi, tila nabawasan ng hangin sa bahay. Napaupo ako, habang unti-unting pumapasok sa isip ko ang nawala sa akin. Ang aking dangal, ang aking asawa, at ang aking tahanan. Ilang araw ang lumipas. Nabalitaan ko na lamang mula sa mga kamag-anak na bumalik agad si Fatima sa Saudi. Hindi na siya kailanman nakipag-usap sa akin.
pinalitan niya ang kanyang numero at binlock ako sa lahat ng social media accounts niya. Si Ella naman, nabalitaan kong nagtatrabaho siya sa ibang probinsya para buhayin ang kanyang anak. Malayo sa kamag-anak niyang galit na galit rin sa kanya dahil sa nangyari. At ako, nakatira pa rin ako sa bahay. Araw-araw pag-uwi ko mula sa construction site, ang dating maingay at buhay na bahay ay muling nabalot ng napakatinding katahimikan at kalungkutan. Isang katahimikang mas masakit pa at mas mabigat kaysa sa naranasan ko 2 taon na ang nakararaan. Nakuha ko nga ang panandaliang ligaya, ngunit ang kapalit ay ang buo kong buhay. Sa huli, natuto ako sa pinakamapait na paraan. Ang kasalanang tinayo sa ibabaw ng pagsisinungaling at pagtataksil ay kailanman hindi magbubunga ng kapayapaan, kundi isang napakalalim at walang katapusang pag-iisa. Hanggang ngayon po, Miss Kay, ngayong 2 taon na rin ang lumipas mula nung mangyari ang lahat, nakasanayan ko na ang aking buhay. Kahit papaano ay nakamove on na rin naman ako. Minsan nga ay naiisip kong puntahan si Ella. Kumustahin siya? Pero nahihiya ako sa sarili ko. Hiwalay naman na kami ni Fatima. Siguro ay ito talaga ang binigay ng tadhana sa amin. Mula naman kay Fatima, paminsan-minsan ay nakikibalita pa rin ako sa pamamagitan ng ilang dati naming kakilala. Nalaman kong masaya na siya ngayon sa abroad. Hindi na rin siya bumalik dito sa Pilipinas para manirahan. Nakahanap siya ng magandang oportunidad sa Canada at doon na nag-aayos ng kanyang residency. Nabalitaan ko rin na may bago na siyang kasintahan na isang foreigner. Isang lalaking babait, responsable at higit sa lahat tapat. Isang lalaking malayong malayo sa akin. Nung marinig ko ngayon sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, sobrang nakahinga ko ng maluwag. Deserve ni Fatima ang mahalin ng tama at buo. Ang matanggap na masaya na siya nang wala ako. Ang pinakamahalagang balitang natanggap ko sa gitna ng aking pag-iisa. Narealize ko sa buhay, hindi lahat ng pagkakamali ay pwedeng maitama ng isang simpleng sorry. May mga kasalanang ang tanging kabayaran ay ang pagtanggap sa mga nawala at pagdadala ng leksyon hanggang sa huling sandali ng iyong buhay. Sa ngayon po, Miss Kay, wala na akong galit sa sarili ko. Ang natitira na lamang ay ang malalim na paggalang sa oras at sa katotohanan. Pero meron lang akong isang iiwanang tanong sa inyo. Pwede ko bang balikan si Ella? Pwede pa kaya naming ipagpatuloy ang relasyon namin na nagsimula sa isang pagkakamali? Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Kay. Maraming salamat po and God bless.